Amen. May inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, sino mga kapatid ang pinawisan? Amen. Tamang-tama ba, sir? Maaga pa. Anong oras pa? Praise the Lord. Muli mga kapatid, isang pribilehiyo muli na tatayo sa likodan ng pulpito mga kapatid at gamitin ng Panginoon para ihayag ang kanyang mga salita mga kapatid. So sinong gusto sa sunod dito mga kapatid, magsabing praise the Lord. Parang wala, pastor. Amen. Hallelujah. Blessing to mga kapatid. Amen. Hallelujah. At Kabel, paki-flash po ng ating verse sa umagang ito. In Genesis chapter 25 verse 29 to 34. Ang sabi dito mga kapatid, at nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau, amen, sa English Esau, na galing sa parang at siya'y nang lalambot. Amen, in verse 30, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhi ko sa iyo na pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin. Ano kaya yun, mga kapatid? Amen? Sapagkat ako'y nang lalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. In verse 31, at sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Amen. Hallelujah. Next, Kabel. 32, at sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. And last verse 34, at binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain, uminom, at bumangon at yumaon, gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. One verse pa mga kapatid, in Hebreo. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastanganan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. So sigurado mga kapatid, alam nyo na ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Ano? In last verse, sapagkat nalalaman nyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Andun yung kanyang paghinanagpis, subalit wala na mga kapatid. Amen. At pamamagitan ko mga kapatid ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Do not trade your birthright. Amen. Hallelujah. Pastor, pinalangin niyo po ang salita ng Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, narito kami, O Diyos, hallelujah, sa pinakamahalagang bahagi sa gawain mo, Panginoon, which is pakakainin mo, O Lord God, ang aming mga, hallelujah, sisidlan sa oras na ito ng mga pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Narito, nabasa ng iyong amang lingkod at nabasa at narinig namin, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord God, hallelujah, alam ko ikaw ang Diyos, Diyos ng karunungan. Ikaw ang aming kaalaman, Panginoon. Kaya hayaan mo ang aming kapatid sa oras na ito na nakatayo sa likuran ng iyong pulpito, Panginoon, Brother Edwin Dapito, Panginoon. Hallelujah, Lord, hallelujah, anoint mo siya, Panginoon, from head to toe, Panginoon, na siyang gagamitin mo bilang kasangkapan, O Diyos, hallelujah, upang ikaw ay magsalita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, pahintulutan mo ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang siyang mangunguna sa kanya, Panginoon, na lalabas sa kanyang bibig, puro pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At gamitin mo lamang siya, O Lord God, bilang empty vessels, Panginoon, sa iyong harapan. At hayaan mong habang kami ay makikinig sa iyong mga salita, dadaloy ang pagpapala, ibuhos mo sa amin, sa aming kalagitnaan, ang panibagong pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon, at puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan habang kami ay makikinig ng iyong mga salita. To God be the glory. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord mga kapatid. Bago kayo makaupo, sabihin niyo sa inyong katabi at kamayan niyo, do not trade your birthright.
Praise the Lord. Amen. At malaya na po kayo mga kaupo, mga kapatid. Praise the Lord. Sino na ang handang kumain? Amen. Ano kayo niluto, Pastor? Lugaw? Sino handang kumain na ng lugaw, mga kapatid? Ng sopas ba yun? Sabi dun, pula, mapupula. Amen. Lenten soup. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, tayo ay lahat ay kakain ng salita ng Diyos. Amen. So, sino po ba dito ang mga panganay? Taas ang kamay ng mga panganay, mga kapatid. Yun. Marami bang advantage ang pagkapanganay? O panganay utusan? Amen. So, masarap ba maging panganay, mga kapatid? Sa mga panganay dyan, so ano man tayo, napagod tayo eh. So, i-relax muna tayo, mga kapatid. Sino mga panganay muli? Pakitaas po ang kamay. Ang tanong, masarap ba maging panganay? Amen. O, nakakapagod maging panganay. Amen. So, balik ang ating pag-aaralan, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos. Amen. Sabi doon, huwag mong ipagbili ang iyong pagkapanganay. Huwag mong ipagpalit. Amen. Ang iyong pagkapanganay. Dahil malaki ang mawawala sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating nabasa, mga kapatid, amen, ito yung story ng magkapatid na si Esau at Jacob. Amen. Alam na natin, mga kapatid, kung ating babasahin yung book of Genesis, amen, yung kanyang story na sa sinapupunan pa lang, pastor, ng kanyang ina, ay ano na ito, mga kapatid, si Jacob, amen, gusto nang kunin yung pagkapanganay. Amen. Ano sabi ng mga kapatid? Hinihila niya yung sakong ni Esau, mga kapatid. Doon pa lang, kalahin mo, baby pa lang, mga kapatid, gusto pang lumabas, masyado nang may mataas ang pangarap nito, mga kapatid, ni Jacob, mga kapatid. Sabi, doon pa lang, gusto niyang kunin yung pagkapanganay, mga kapatid. Subalit, may plano pala ang Diyos, kaya nangyari yan, mga kapatid. Amen? So, sino nga ba to si Esau at sino to si Jacob, mga kapatid? Si Esau ay mga kapatid? He is a man of the field, rough, wild and impulsive. Ito ay, kumbagay, lagi ito nasa gubat, mga kapatid. Amen? Mangangaso, yun. Mangangaso, mga kapatid. Gusto niya ng challenge. Sino ba dito ang mangangaso? Amen. Baka mangangasong kinakatay ang aso, mga kapatid, hindi ganon. Amen. Amen. Sabi dito, Esau was born first, red, sabihin tisoy. Yan, may mga tisoy dito, pastor. And hairy, sabihin yung balbon. Amen. Esau grew up to be a skillful hunter and outdoorsman. So siya, mga kapatid, palagi siyang nasa labas ng gubat. Yun ang kanyang hilig. So balit si Jacob, mga kapatid, anong hilig naman ito? Jacob, he is quiet. Tahimik lang. Maraming tahimik dito, pastor. Tamad. Walang matamad dito. Amen, palakpak sa Panginoon. Pumalakpak ang tamad, mga kapatid. Walang tamad. Amen? Hallelujah. Amen? He's quiet, clever, and preferring to stay inside the tent. Yun lang ang gusto niya. Palagi siyang nasa bahay lang. Ayaw niyang gumala. Gusto niya, stay lang siya sa bahay, sa accommodation niya. Amen? Sabi dito, mga kapatid, they are born as twins, yet opposite in nature and destiny. Amen? At nabasa natin kanina, mga kapatid, na si Esau ay galing sa pangangaso. Siya ay, mga kapatid, siya ay gutom na gutom. Amen? At nung kanyang naamoy ang niluluto ng kanyang kapatid, amen. Sabi doon, mga kapatid, sabi ng isang mangangaral, it feels like heaven. Amen? Why, mga kapatid? Dahil yung gutom niya. Amen? At ano ang sabi? Pakainin mo ako ng lugaw na yan. Amen? Nang niluluto mong yan, dahil ako'y gutom na baka ito'y aking ikamatay. Subalit, may isang hinihinging kapalit. Itong si Jacob, mga kapatid. Amen? Ipagbili mo muna ang iyong pagkapanganay. Amen? So, si Esau, mga kapatid, ang panganay, but he lost
all the inheritance, mga kapatid. Yung blessings na dapat sa kanya ay ano? Nawala, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yung advantage ng pagkapanganay ay nawala sa kanya, mga kapatid. Dahil lang, saan? Sa isang mangkok na sopas. Amen? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, naririnig na natin, na yung kapag tayo nananalangin, di ba, minsan mga kapatid? Amen? We hear a lot of about Jacob, mga kapatid. Amen? Kay Abraham, Isaac, at Jacob, mga kapatid. Sa ating mga panalangin ganun. Minsan na-mention natin siya. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of, dapat pala, ano yun, Pastor? The God of Esau. Amen. Subalit, mga kapatid, dahil sabi nga pinagpalit, mga kapatid, amen, yung basbas na para kay Esau, mga kapatid, inapunta kay Jacob. Sabi dito, mga kapatid, Esau is Jacob brothers and he's older than Jacob. The culture nung time na yon, mga kapatid, na ang panganay ay magmamana ng lahat. Yung pangalan, pera, wealth, land, at lahat ng pagpapala, mga kapatid. Subalit dahil lang sa isang mangkok ng pagkain, ay nawala yun, mga kapatid. Yung blessings na dapat sa kanya ay hindi niya nakuha, mga kapatid. Sabi doon, mga kapatid, sa verse 30, sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng niluluto mong pulang pagkain na yan. Amen? Kung makikita natin, mga kapatid, yun lang ba ang binigay ni Jacob? Hindi lang yun, hinihingi lang niya yung nilulutong pagkain, Pero anong kanya binigay? Sa ating nabasa, binigyan pa niya ng tinapay, mga kapatid. Amen? So, tubong lugaw talaga to sa Jacob, mga kapatid. Amen? Palakpak muna sa Panginoon, mga kapatid. Sabi doon, mga kapatid ni Esau, bigyan mo ako ng pagkain dahil ako'y mamamatay. Ikamamatay ko kapag hindi ako nakakain. Yung gutom na talaga siya, mga kapatid. Amen? I'm about to die. What good is a birthright to me? Hindi naman talaga siya mamamatay nung time na yon. Masyado lang siyang, mga kapatid, exaggerated. Masyado siyang overacting sa kanyang emosyon, mga kapatid ko. Pero dahil sa sandaling yon, mga kapatid, isinuko niya yung kinabukasan. Yung pangarap, mga kapatid, yung pagpapala na para sa kanya. Amen? Kaya ang lesson sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, amen? Huwag kang magdesisyon kapag ikaw ay pagod. Amen? Huwag kang magdesisyon pag ikaw ay galit. Huwag kang magdesisyon kapag ikaw ay gutom. Amen. Hallelujah. Huwag kang magdesisyon pag ikaw ay malungkot, mga kapatid. Amen. Dahil hindi lahat ng feel good, mga kapatid, ay God's will. Hindi lahat ng, okay to. Kalooban to ng Panginoon. No, mga kapatid. Amen. Baka, gutom lang yan. Amen? Sabihin mo sa katabi niyo, mga kapatid, baka gutom lang yan. Ikain mo lang yan. Amen? Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Huwag mong ipagpalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Amen? Why, mga kapatid? May pangarap ka, pero dahil sa gusto mo agad makuha, gusto mo to ngayon na. Pinagpalit mo agad, mga kapatid. Sayang yung mas marami pa sanang blessings na makukuha mo. Baka gutom lang yan. Ikain mo lang yan. Amen? Ikain lang natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, sa verse 34, at binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentenas at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon, ni walang halaga. He despised his birthright, mga kapatid. Amen. It was not just that Esau made a bad trade, it's that he did not value what was truly valuable. Amen. Winilang halaga niya, mga kapatid, dahil lang, amen, sa kanyang gutom, mga kapatid. Hallelujah. Ano ba yung importance ng birthright, mga kapatid ko? Sabi doon, it's a double portion. The firstborn received twice the inheritance of the other sons,
material, wealth, and land. Amen? Spiritual leadership, the responsibility and honor of leading the family in worship and spiritual matters, and a covenant blessings. Nasabi ko kayo mga kapatid na sana, in the God of Abraham, Isaac, and Esau. But ang nangyari mga kapatid, the divine promise passed from Abraham to Isaac, which intended next to Esau, ay napunta sa kay Jacob, mga kapatid. So the birthright in the life of a Christian, amen, as a believers mga kapatid, bilang mga mananampalataya, the birthright represents our spiritual inheritance in Christ. Amen. Ano yung mga yun mga kapatid? Yung ating identity as the children of God. Hallelujah. Through faith in Jesus, believers become God's children. Sabi mga kapatid sa John chapter 1 verse 12, yung inheritance ng blessings mga kapatid na dapat sa atin, amen, we are heirs to eternal life and authority in the purpose. Like the birthright gave to authority to lead the family in 2 Corinthians mga kapatid, chapter 5. So kung mapapansin natin sa ating nabasa kanina mga kapatid, ang kaaway palaging handang samantalahin ang iyong kahinaan. Agree ba kayo dyan mga kapatid? Ang kaaway mga kapatid sa panahon na tayo ay gutom, sa panahon na tayo nangihina, amen, dyan yan lalapit. Oh, kainin mo muna ang lugaw. Amen. Mawawala ang gutom mo. Pag tinanggap natin mga kapatid, ano kaya ang kapalit nun? Amen. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Mapapansin natin mga kapatid na sa kwento ni Jacob, may inihanda siyang pagkain sa mismong sandaling si Esau ay gutom. Hindi aksidente mga kapatid, amen? Ang tukso ay dumarating kapag tayo ay pagod, kapag tayo ay gutom, at kapag tayo ay mahina mga kapatid. Amen? So sa oras ng ating kahinaan, ang tanong mga kapatid, sino ba ang kinakausap mo? Amen? Sa oras ng iyong pagod, saan ka ba humuhugot ng lakas? Hallelujah. At sa oras ng tukso, mga kapatid, sino ang nasusunod? Ang espiritu ba? O ang laman? Amen. Hallelujah. Ang demonyo, mga kapatid, ay hindi laging sumisigaw yan. Hindi yan nananakot, mga kapatid. Dahil kung nakakatakot ang kaaway, bakit masarap ang kasalanan, pastor? Amen? Ang demonyo mga kapatid, ang kaaway, minsan lalapitan ka niyan, kadalasan dumarating siya na may inaalok na solusyon sa problema mo. Amen? Na sa panahon na wala kang matakbuhan, ang kaaway mga kapatid, lalapitan ka niyan, aalokin ka niyan. Amen? Katulad mga kapatid ni Jacob at kay Esau, mga kapatid, minsan ang alok ay tila nakabubuti, pero kapalit pala nito ang lahat ng meron siya mga kapatid. Hallelujah. Sa ating mga mananampalataya mga kapatid, amen? Sabi doon mga kapatid, Esau made a permanent decision over a temporary situation na minsan nangyayari sa ating mga mananampalataya mga kapatid na pinagpapalit natin, amen? Hallelujah. Yung kaligtasan na nasa atin na dahil lang saan mga kapatid? Sa simpleng tagumpay. Amen? Na minsan yung oras natin na para sa Panginoon mga kapatid, pinagpapalit na rin natin para sa pansamantalang kasayahan mga kapatid. Yes, sabi nga, masarap ang kasalanan mga kapatid. Sabi doon, mga kapag pumunta ka sa SM, amen, enjoy now, pay later mga kapatid. Amen, gusto ba natin yun mga kapatid? Hallelujah. So wag natin itong gawin mga kapatid, mga tatay, mga nanay ng sadap. Amen. Sabi doon, hunger will pass. Amen. You will have the opportunity to eat. Baka gutom lang yan. Ikain mo lang yan. Amen? Ibig kong sabihin mga kapatid, maaring darating ka sa point ng kawalan, sa problema sa pamilya mga kapatid, biglang may i-offer sa iyo ang sanlibutan para sagot sa problema mo. Sagot sa kahirapan mo, ang kapalit naman ito mga kapatid, masisira ang pamilya mo. Amen? Kasi tayo minsan mga kapatid, kapag tayo nasa kapagsubukan, amen? Lahat ginagrab na lang natin. Amen? Lahat na lang kinukuha natin mga kapatid para para maibsan yung ating mga kapatid. Amen, yung pangangailangan. Hallelujah. Loneliness, kung nalulungkot ka mga kapatid, loneliness will pass. Amen. Mga young people. Sino mga young people dito mga kapatid? Mga kabataan, taas po ang kamay. Hindi pa kasal. Amen.
So marami pa dito mga kapatid, mga binata at dalaga mga kapatid. Taas ang kamay ng mga binata at dalaga. Oh, madami pa, Pastor. Amen. Sabi dito mga kapatid, mga young people, you will have other opportunity to get married. Huwag kayong nagmamadali. Amen. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. The enemy will offer you a bowl of stew because you are lonely. Bibigyan kanya ng manliligaw. Amen. Bibigyan kanya manliligaw na gwapo. Pastor, gwapo yun eh. Sagutin ko na. Pastor, yung nagkakagusto sa akin, maganda. Patulan ko na. Amen. Everybody say amen. Wala namang tinatamaan mga kapatid. Palakpak muna sa Panginoon. Amen. Sabi doon, maganda. Maganda yung pastor, malakas ang dating. Subalit, hindi mananampalataya. Amen. Do not trade your birthright. Amen. Dahil kung papatulan natin mga kapatid, alam natin ang mangyayari mga kapatid. Amen. Nararanasan yan mga kapatid. Amen. Sa mga churches mga kapatid, mga young people na kung saan mga kapatid. Amen. Ay nasusunod yung kanilang gusto. Pastor, mahal ko yun. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Gutom lang yan, ikain mo lang yan. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Na kung saan minsan mga kapatid, kapag ating tinanggap yung offer mga kapatid ni Satan, yun yung magagamiting paraan para tayo ay malayo sa Panginoon. Na kung saan noon mga kapatid, palagi kang present sa prayer meeting. Palagi kang present mga kapatid, amen? Sa Friday service, nung nagkaroon ka na ng, sabi sa mga millennial, ng jowa, amen? Unti-unti ka nang nawala. Amen? Do not trade your birthright, mga kapatid. Amen? Huwag mong ipapalit, mga kapatid, sa pansamantalang kaligayahan ng mga kapatid, dahil ang kapalit nun, amen, yung ating kaluluwa na mapapahamak, mga kapatid. Sayang naman, sabi nga, kapag naglingkod na tayo sa Panginoon, ilang taong ka na naglilingkod, kung darating ang panahon mga kapatid na magugutom ka at kinuha mo yung offer ni Satan, sayang naman yung 20 years mo. Sayang naman yung 10 taon mo. Sayang naman yung 5 taon mo. Sayang naman yung mga luha mong tumulo. Amen. Amen. Nung mga panahon mga kapatid na ikaw ay andun yung puso mo na in love ka sa Panginoon. Pero ngayon, in love ka na kay brother. In love ka na kay sister, mga kapatid. Na kung saan nawala ang Diyos. Amen? Napalitan. Yung birthright, pinagpalit mo. Amen? Na dapat, si Lord lang muna sa puso mo. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. So do not make a permanent decision over a temporary decision, mga kapatid. Just come to Jesus, amen. Ibigay natin sa Panginoon anuman ang ating pinagdadaanan, mga kapatid. Amen. Sabay-sabay nating sabihin, do not trade your birthright. Sabihin mo sa katabi mo, do not trade your birthright. Gutom lang yan. Amen. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Now, mga kapatid, we are living in a generation where Esau moments happen every day. Amen. There are modern trades, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, ano ba yung stew? Ano ba yung mangkok na nasa iyo ngayon na ino-offer ng kaaway, Pastor? Amen. Ano kaya yung mangkok na nasa iyo, mga kapatid? Amen. Sabi dito, 5 minutes of passion that ruins marriage and family. Na minsan pa nagka-problema kayong mag-asawa. Amen. Pag gagamitin kami sa mga kapatid, amen, ang kaaway talagang, may gagawin ng kaaway, mga kapatid, para hadlangan, para magamit ka sa gawain, mga kapatid. Pag may problema kayong mag-asawa, mga kapatid, amen, malungkot ako, doon muna ako sa iba. Pwede naman pa sa makipag-usap lang kay sister. Amen. Pwede namang chat-chat lang, friendship lang. Aha. Wala dito niyan, mga kapatid, amen. Sa labas nangyayari yan, mga kapatid. Lalo sa mga OFW daw. Amen. Pagdating sa Saudi, single.
Amen? Ah, hindi. Pagdating sa Saudi, nagiging single yung double sa Pinas. Amen? Hallelujah. At ang sabi doon mga kapatid, ito yung mga modern trades ngayon. Na nung tinanggap mo ang Panginoon, minsan ang kaaway, ibabalik kita, alam ko ang kahinaan mo. Ibabalik kita, alam ko kung saan ka mahina. O ito, ang mangkok ng kasalanan. Amen. Kahinaan mo, babae. Ito, magandang babae. Amen. Kahinaan mo, lalaki. O bigyan kita ng macho. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Huwag nating ipagpalit mga kapatid. Amen. Yung kaligtasan na nakuha natin mga kapatid. Dahil lang sa ano mga kapatid. Amen. Sa temporary na kaligayahan mga kapatid. Sayang naman mga kapatid yung oras na binigay mo sa Panginoon. Kasunod mga kapatid, the modern trends right now, popularity. Gusto mo lagi kang sikat. Amen? Gusto mo lagi kang kilala. Sabi nga ng isang mangaral yun, nauna mo ako, gusto mo bida-bida ka. Amen? May isang mangaral nagsabi mga kapatid na gusto mo lagi may likes ang post mo. Amen? Gusto mo lagi marami nagha-heart sa mga post mo. Gusto mo popular ka. Gusto mo kilala ka mga kapatid. Amen? Hallelujah. You are seeking the human approval that weakens your spiritual anointing. Amen. Na yun ang kadalasan nangyayari mga kapatid. Amen. Na yes, magaling kang tumugtog. Magaling kang umawit, kaya gusto mo laging aawit. Pero ano ba ang nasa puso mo ngayon? Habang umaawit ka, para sa Panginoon pa ba mga kapatid? Yung pagtugtog mo ba para ba sa Panginoon? O dahil magaling ka? O dahil mga kapatid, you are seeking for popularity. Amen? Remember mga kapatid, lahat ng meron tayo, yan ay para dahil lang sa Panginoon mga kapatid. Ngayon, ang kaaway mga kapatid, amen? Yan ang gagamitin minsan sa atin para ipagpalit natin yung ating birthright. Kung magaling si Castle sa tumugtog, magaling ang lirista yan, magaling mag-gitara. Ang mundo mga kapatid, ang sanlibutan, minsan pupuntahan ka ni Jacob. Amen? O, Castle song. O, ito ang isang mangkok. Pwede bang tumugtog ka muna sa amin? Amen? Ganito ang kapalit. Babayaran ka namin. Nakikita ko yung galing mo. Amen? Hallelujah. At kapag mga kapatid, tinanggap mo yun, pinagbili mo na yung birthright mo. Amen. Huwag mong hayaan mga kapatid, amen. Yung kasikatan ay makukuha mo mga kapatid, amen. Kung may kailangang itaas, hindi tayo yun mga kapatid. Ang pangalan lang ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kung may kailangang purihin mga kapatid, ang Panginoon lang, amen. Kung kailangang may sikat, ang Diyos lang mga kapatid, hindi ang ating sarili. Wala tayong talento kung hindi dahil sa Panginoon. Do not trade your birthright. Hallelujah, hallelujah. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Isa pa mga kapatid, pera. Amen? Financial gain that comes with spiritual compromise. Na minsan mga kapatid, amen? O-offeran ka mga kapatid. Amen. Dito ka. Umalis ka na dyan. Dito may magandang offer sa'yo. Triple ang sahod. Amen? Triple ang sahod, pero mas maganda mag-overtime kapag Friday. Kung gusto mo makuha yung tripling sahod, basta yung Friday dapat may trabaho din. Amen? At tayo mga kapatid, sa panahon na tayo kung yung time na yan mga kapatid, tayo ay gutom. Kung nung time na tayo ay pagod mga kapatid, at dumating yung offer na yon, for sure, anong gagawin natin? Kakainin natin yon. I-grab natin yung Tatay Danilo. Amen? Kung yung sahod mong 5,000, sasabihin 15,000 na Tatay Danilo. Basta may Friday, hindi ka makakadalo. Amen? Do not trade your birthright, mga kapatid. Amen? Dahil yes, amen, mararanasan natin mga kapatid, yung pagpapala sa mundong ito mga kapatid. Kung ang kapalit naman, yung ating kaluluwa mga kapatid, mapupunta sa impyerno, wag na lang, baka gutom lang yan. Ikain mo na lang mga kapatid. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. So sabi dito, huwag mong hayaan na maagaw ni Satan ang oras mo
na dapat para sa Panginoon. Huwag mong hayaan na mawala ang devotion mo. Kung noon, mga kapatid, nung nakilala mong Panginoon, palagi kang lumuluhod. Amen? Bago ka pumasok sa trabaho, nagbibigay ka ng 5 minuto sa pagdulog, mga kapatid, sa pananalangin. Nasa na yun ngayon? Ginagawa pa ba natin yun, mga kapatid? O yung oras natin, pagising natin, mga kapatid, check muna ng cellphone. Baka may message si Crush. Amen? Baka may like sa post ko, mga kapatid. Amen? Nawawala na yung dati nating ginagawa, mga kapatid, para sa Panginoon. Do not trade your birthright, mga kapatid. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Huwag nating hahayaan, mga kapatid, na mawala yung ligaya ng kaligtasan nung unang araw na tinanggap mo ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Yes, tayo inasa laman, mga kapatid. Aminado rin ako, walang excuse sa atin, mga kapatid. Nung tinanggap ko ang Panginoon, para bang laging gusto mo, Friday, Sunday, gusto mo lagi nasa gawain. Pero nung dumating ang mga offer ng kalaban, offer ng mundo, mga kapatid, yung dati mong ginagawa, nawawala na. Amen? Yung dating gusto mo lagi umawit sa Panginoon, ngayon gusto mo na lang umawit sa sanlibutan. Amen? Hallelujah. Yung oras mo na pagbabasa ng Biblia, minsan 5 oras, ngayon 5 oras sa panonood ng Netflix. Wala dito niyan. Ba't kayo nakangiti, mga kapatid? Amen? Wala dito niyan. Amen? Balansehin natin, mga kapatid. Amen? Huwag nating hayaan na kunin ng kaaway yung oras na dapat para sa Panginoon. Do not trade your birthright. Palakpak sa Diyos, mga kapatid. Sabi pa dito, mga kapatid, sometimes we trade our prayer for pleasure, we trade our purpose for popularity, and we trade our calling for comfort, mga kapatid. Na minsan, mga kapatid, amen, tinawag ka ng Panginoon, may ministering binigay sa iyo, subalit nahihirapan ka na, so doon ka na lang sa hayahay na buhay. Dito hindi puyat. Amen. Nakakapagod maghatid. Palagi na lang ba ako naka-assign doon sa malayong susunduin ka, buds? Amen? Nakakapagod na, Lord. Amen. Wala dito niyan, mga kapatid. Amen. Sabi ng mga kapatid, do not trade our calling for comfort, mga kapatid. Like Esau, mga kapatid. Amen. Gutom lang siya, mga kapatid. But, sabi ng mga kapatid, alam ng kaaway kapag tayo ay gutom. Alam ng kaaway, mga kapatid, kapag tayo ay nangihina. Amen. Kaya sa panahon ng gutom natin, mga kapatid, amen, ano ang kailangan natin kaitin? Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sa panahon na tayo gutom, mga kapatid, hallelujah, naisin natin, mga kapatid, amen, na kumain ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Magbasa tayo ng Biblia, mga kapatid. Sumama tayo sa mga Kristiyano, mga kapatid, amen, na kung saan pumupunta sa gawain, dahil yun, yung gutom natin ng spiritual, mga kapatid, maiibsan yan. Amen. Kung tayo ay uunahin natin, mga kapatid, ang Panginoon. Pero kung ang ating tatanggapin, mga kapatid, ay yung offer ng kalaban, for sure, mga kapatid, may pupuntahan tayo. Hallelujah. Satisfying the hunger of your body has consequences. Ang sabi, mga kapatid, sa ating nabasa sa Hebrew, pasahin ko uli, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastanganan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain na ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay, sapagkat nalalaman nyo na bagamat pagkatapos ay ninasa niyang magmana ng pagpapala. Sabi doon, mga kapatid, si Esau, amen, nagmakaawa na siya sa kanyang tatay. Wala na bang pagpapala, wala na bang basbas para sa akin? Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, amen, meron tayong minana na binigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Yung kaligtasan, mga kapatid, yung banal na spirito, yung kapayapaan, pag-ibig, pagtawag, layunin, huwag nating ipamigay ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Para lamang sa ano? Amen. Sabi doon, mga kapatid, amen, ito'y ating ikapapahamak, mga kapatid. Hallelujah. So be careful for what you crave. So sinong nagre-crave na dito, mga kapatid? So the question is, ano ba yung cravings mo ngayon? Amen?
Amen. So we live in a world that constantly feeds our cravings. Dahil nung nakilala natin ng Panginoon, palaging may, nagre-crave ako sa mga dati kong ginagawa. Amen. So cravings for temporary pleasure, cravings for comfort, and cravings for quick success. Amen. Na minsan gagawin natin mga kapatid, amen, ang shortcut para tayo ay yumaman, you are craving for quick success na hindi naman pala kalooban ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, but hear this, not everything you crave is worth having. Not everything that satisfies you now will bless you later. Amen. Totoo yun mga kapatid. Hallelujah. Take note mga kapatid, sa panahon na gutom ang ating kaluluwa, Pastor. Amen? Sa panahon na gutom ang ating spiritual, mga kapatid, gutom sa salita ng Diyos, gutom sa fellowship, gutom sa banal na spirito, doon tayo ino-ofera ni Satan. Amen? At doon siya nagkakaroon ng chance para puntahan ka. Amen? So, kanina habang ako ay papunta sa industry kayo ng umaga mga kapatid, may naalala akong preaching ng isang pastor, na ang sabi doon, si King David. So kilala natin mga kapatid ba? Nung siya ay natokso daw kay kanino? Kay Bathsheba. Amen? Dahil siya ay, nangyari doon mga kapatid? Siya ay nasa terrace, pauli-ulip, pa-relax-relax, at ikang palakad-lakad lang. Amen? Pero sabi ng pastor mga kapatid, hindi pala dahil sa tukso na parang sinisipa niya. Natukso siya kay Bathsheba. Amen. Hindi yun pala mga kapatid daw ang pinaka-issue doon. Ang issue doon mga kapatid, dahil nung time na yon, amen, na dapat yung hari mga kapatid nakikipaglaban. Amen. Na time dapat sila ay mga kapatid, kasama niya mga kapatid. Amen. Siya ay nakikipaglaban mga kapatid, subalit, amen, ano kanyang ginawa? Nasa mali siyang lokasyon. Pastor. Amen? So you get my point mga kapatid? Nasa maling lokasyon. Amen? Ang kasalanan kaya mo nagawa hindi dahil tinukso ka, maaring dahil nasa maling lugar ka. Amen? Amen? So huwag mong sasabihin na, Lord, nagkasala ako. Why? Baka nasa beer house ka. Nasa maling lokasyon ka. Amen? Na dapat nasa simbahan ka, nasa bata ka, may kasama kang iba. Aha. So wag mong sasabihin mga kapatid na dahil sa Kanya, you are in the wrong location mga kapatid. Amen. Kaya ka nagkasala sa Panginoon. Sabihin mga kapatid, ginusto mo yan. Amen. Palakpak sa Panginoon. Sabi dito mga kapatid, if you don't value God's gift, it will lose. Amen. Kung hindi mo mga kapatid, amen, bibigyang halaga yung regalo ng Panginoon sa buhay mo mga kapatid, ito ay mawawala sa iyo. And many Christians mga kapatid today loses their calling. Amen. Their anointing, their influence, their spiritual hunger, even the ministry mga kapatid. Hallelujah. Ginagamit ka sa music, ginagamit ka sa evangelism, sa transport ministry, mga kapatid, sa kitchen ministry. Amen? Hallelujah. Subalit, kung ito ay, sabi nga mga kapatid, iwawalang halaga mo mga kapatid, maari itong mawala sa iyo mga kapatid. Amen? So even though we have a great call, all of us are prone to a great fall. Amen? Huwag mo sabihin mga kapatid na malakas ka, na Lord, ginagamit mo ako, hindi ako matitinag. Huwag mo sabihin na tumatayo ka sa likod ng pulpito, Lord, kahit sino pang Bathshebang ipadala mo, hindi ako matitinag. Amen? Huwag mo sabihin mga kapatid na, Lord, nasa music ministry ako, hindi ako madadala ng kaaway, hindi ko tatanggapin ang offer ng sinlibutan. Amen? Even though you have a great call, still you are prone to a great fall. Amen? So kailangan nating bantayan mga kapatid, amen, yung mga offer ng sanlibutan sa ating mga buhay. Yung offer ni Satan mga kapatid, amen, not because someone stole it, but because they ignored it, neglected it, and trade
did it. Hallelujah. Sometimes, mga kapatid, when you don't value God's gift, others will step. Ito ang masakit, mga kapatid. Amen? Sometimes, when you don't value the God's gift, others will step into your place. Na dapat para sa iyo na, sabi nga mga kapatid, amen, tinapay na, naging bato pa. Langit na, pastor, naging impyerno pa. Amen. Pagpapala na sana, naging curse pa, mga kapatid. Amen. So wag nating hayaan manawawala ito sa atin, mga kapatid. Amen. Dahil lang binenta natin yung ating birthright, mga kapatid. Amen. So Esau wanted the blessings but not the responsibility tied to its birthright. Amen. Totoo yan, mga kapatid. Minsan gusto lang natin ng pagpapala, subalit hindi natin, mga kapatid, natanggap yung responsibility na para doon, mga kapatid. Amen. Dapat handa tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Dahil mahirap maglingkod sa Panginoon, totoo yun. Aminado ako niyan, mga kapatid. Andun yung puyat, yung pagod. Kagabi, mga kapatid, amen. Pagkatapos ng practice namin, ako pala nakaschedule kina mag-asawang Galarosa. Amen. Pagod na yung katawan ko, mga kapatid. Ako pa yung maghahatid sa kanila. Amen. Pagdating ko dito, yung iba nagre-ready ng tulugan nila. Amen. Ako nasa kalsada pa, mga kapatid. Amen. Amen. Para sa Panginoon, ginagawa natin yan, mga kapatid. Amen. Dahil alam natin, mga kapatid, amen. Amen, na ang Diyos, amen, nakikita niyo yung ating mga pagpapagal. Amen. So wag tayong mapagod, mga kapatid, sa mga kasama ko sa evangelism. Amen. Minsan, sa ating paghayo, nakakapagod na kadyo. Wala namang bisita. Wala namang tumatanggap sa Panginoon. One time, ginawa namin, humayo kami, mga kapatid, sa labas. Amen? Punta kami sa labas. Ang daming tumatanggi, mga kapatid. Paano kung ang gawin kayo na mamigay na lang ng pera? Sigurado maraming lalapit. Amen? Minsan nakakapagod na, mga kapatid. Amen? But, mga kapatid, gawin natin ito para sa Panginoon. May calling tayo, mga kapatid. Amen? May binigay ang Panginoon na ating responsibilidad, yung ating ministry, mga kapatid. Amen? Huwag nating hayaan, mga kapatid, na dahil lang sa pagod, ito ay ating pakakawalan. Ito ay ating bibitawan. Baka, gutom lang yan. Ikain mo lang yan. Ikain mo ng salita ng Panginoon. Ikain mo, mga kapatid, hallelujah, ng gawain, amen. Pumunta ka sa church, amen. Yung panahon na pagod pa, yung ayong manalangin, saka ka manalangin. Yun ang mas masarap, mga kapatid, nung tayo na mananalangin, yung pagod ng pagod ka. Yung ayaw mong manalangin, doon ka lumuhod, mga kapatid. Amen. Yung gutom na gutom ka sa salita ng Diyos, amen, ikain mo yan ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos, mga kapatid, amen, ibibigay ng Diyos, amen, yung nasa natin, mga kapatid, amen. Yung pagod, amen, sabi nga, ang kalakasan ay nagmumula lang sa Panginoon, mga kapatid, amen. Ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa tuwing tayo ay napapagod, mga kapatid. Palakpak sa Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, you have to fight for your identity. Amen. We are apostolic believers. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiyang malaman ng katrabaho mo, ng pamilya mo na born again ka. Amen. Huwag kang mahiya, mga kapatid, na malaman nila na Kristiyano ka. You have to fight for your identity. Don't trade it. Just fight for it, mga kapatid. Amen. You have to fight for your calling. Tinawag ka ng Panginoon para ibahagi ang kanyang mga salita, ibahagi ang kaligtasan, amen, na kahit minsan, sabi ko kanina, wala nang nakikinig sa atin, kadyo. Nakakapagod na minsan. Gumagastos lang tayo, wala naman nangyayari. Tumataba na lang yung mga kasamahan natin. Amen. Puro na lang kapsa. Amen. Wala namang bisita. Tayo lang ang mga kumakain. Amen. Subalit, mga kapatid, amen, tuloy lang natin, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos, mga kapatid, may gagawin yan. Nakikita ng Diyos, mga kapatid, na hindi natin ginigive up yung calling, mga kapatid, yung ating ministry. Hallelujah. Don't trade it. Amen. Just fight for it. Ipaglaban natin, mga kapatid. Amen. Yung ministry. Amen. Yung binigay ng Diyos sa bawat isa. Isa pa, mga kapatid.
You have to fight for your holiness. Ladies. Amen. Ladies, mga kababaihan, so kahit mga tatay, mga kalalakihan, mga kapatid, young people, so what? Ay, ito sa mga ladies to. So what? Kung tawagin kang manang. Amen. So what kung tawagin kang old-fashioned? May mukha bang old-fashioned dito? Wala naman, ang gaganda lahat ang gagwapo lahat Amen. Pumalakpak ang maganda, mga kapatid. Kasi hati kang lang. Humble. Amen. You have to fight for your holiness. So what kung tawagin kang, ang baduy mo naman, ba't ganyan ang suot mo? Halos wala nang makita kahit kuko mo, taklob. Amen. So, di ka sunod sa uso. Ang uso ngayon, yung hanggang dito ang piyak. Bakit yung sa'yo ang piyak hanggang nandito lang sa baba? Amen. At sasabihin nila, sayang. Amen. Sasabihin nila sa Brian, sayang. Ang ganda mo pa naman. Bakit ganyan ang suot mo? Amen. So di mo kailangan, mga kapatid, hallelujah, ng approval ng sanlibutan, mga kapatid. Dahil ang Diyos, ipinagmamalaki ka niya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ano ngayon kung tayo ganito? Ano ngayon kung tayo ay, wala sa uso, mga kapatid? Amen. At least, ang Diyos, maganda ako sa paningin niya. Amen. Sinong pangit dito? Wala. Tama lang. So, do not trade it, mga kapatid, yung holiness na nasa iyo, mga kapatid. Just fight for it. Ipaglaban mo yan. Amen. Why? The enemy wants you to think that holiness is outdated. That you're missing out. Amen. If you do not follow the crowd. So, parang hindi ka na, nahuhuli ka na. Napaka-90s pa yung forma mo. Amen. Yung mga kalalakihan, sayang naman, mas maganda mag-short. Mas maganda yung mga labas ang muscle. Sayang naman. Sayang naman yung mga abs mo o mga tabs mo. Amen. Sayang naman. Amen. Pero sabi ko, mga kapatid, we are not seeking approval, mga kapatid, sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Ito ay ginagawa natin para sa Panginoon, palakpak sa Panginoon. Sabi doon, mga kapatid, you are missing out if you don't follow the crowd. But the truth is, you are missing out if you lose your soul just to fit in. Amen. Para lang, sige, makibagay ka na sa kanila, mga kapatid. In ka na sa amin. Pero, mga kapatid, ang kapalit pala nun, yung kaluluwa mo, mga kapatid, ay unti-unti na nagmamarcha papuntang impyerno, mga kapatid. Amen. Maganda ka sa paningin ng iba, mga kapatid, subalit sa harapan ng Diyos. Amen. Sayang ka. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, sa Matthew 16:26, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Makuha mo man ang bagay, mga kapatid, amen, sa sanlibutan, amen, marami ka mang pera, mga kapatid, pagpalain ka man, yung kasikatan nasa iyo, kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo, mga kapatid, huwag na lang. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So the question is, mga kapatid, ano ang nasa kamay mo ngayon? Amen. Anong stew? Amen. Anong mangkok? Are you still holding on to God's promises, mga kapatid? Yung kaligtasan ba nasa iyo pa din? Amen? Yung bang pinangako mo sa Panginoon, nasa kamay mo pa din? Yung bang sinabi mo, Lord, pag nakasahod ako, ibibigay ko ang para sa iyo. Nasa kamay mo pa rin ba yan hanggang ngayon? Lord, pag pinagaling mo yung kapatid ko, yung asawa ko, yung nanay ko, mag-pray-pray ako palagi sa iyo. Palagi akong pupunta sa gawain. Nasa na ang pangako mo? Nasa iyo pa rin ba? Amen?
Lord, pagalingin mo lang yung asawa ko. Hindi ako a-absent. Hindi ako a-absent, Lord, sa gawain. Nasa na yun? Nasa kamay mo pa rin ba? O iba na ang hawak-hawak mo? Amen. Hallelujah. Ngayon, ano ang nasa puso mo naman ngayon, mga kapatid? Is it still pure? Still burning for God? Doon pa ba yung init, mga kapatid? Yung init ng paglilingkod, mga kapatid? Sinisik mo pa rin ba yung banal na Espiritu ng Panginoon? O ano ang nasa puso mo ngayon, kapatid? Amen? Yung mga bagay ba sa sanlibutan na, baka yun ang nasa puso natin? Amen? Or is it full of compromise, fear, and bitterness? So maybe, mga kapatid, you already made a mistake. Yes, tayo lahat ay nagkakamali, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, amen, dumarating yung time na pinagpapalit natin yung ating birthright. Naranasan ko yan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo noon, sa mga hindi nakakilala sa akin, pinagpalit ko yung birthright. It means yung pagpapala, yung kaligtasan, mga kapatid, sa sanlibutan. Yung ministry, kinalimutan ko, mga kapatid, at mas pinili kong tumugtog sa labas. Mas pinili ko, mga kapatid, na hindi na dumalo sa gawain. Mas pinili ko, mga kapatid, na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. Subalit mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Tayo ay nagkakamali, mga kapatid. Subalit ang Diyos, mga kapatid, handa pa rin niya tayong patawarin, mga kapatid, sa ating kamalian. Amen. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na dumating yung time, amen, na mawala na. Nawala ng pag-asa, mga kapatid, habang may oras pa, mga kapatid, amen. Do not trade your birthright, mga kapatid, dahil mahirap ang nasa labas, mga kapatid. Yung nakilala mo na ang Panginoon, babalik ka sa dati mong ginagawa. Amen. Sabi nga ni kaninyo kanina, na yung banal na Espiritu sa atin minsan nawawala. Why? Bakit, mga kapatid? Dahil umuusbong muli yung mga gawa ng kasalanan, parang puno yan, mga kapatid. Amen. Nung nakilala mo ang Panginoon, pinutol ni Lord yung kasalanan mo. May umusbong na panibago nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Nung natanggap mo ang banal na Espiritu, mga kapatid, subalit patuloy ka pa rin namumuhay sa kasalanan. Kaya yung mga gawa ng laman patuloy na uusbong yan, mga kapatid. Amen. Do not trade our birthright, mga kapatid. Hallelujah. Na dahil tayo nagkasalaman, mga kapatid, ang Diyos handa pa rin niya tayong patawarin, mga kapatid. Yung mga nasa kamay natin ngayon, yung mga pangako mo noon, pangako pa rin ba yan hanggang ngayon? Marami kang binitawang pangako sa Panginoon, mga kapatid. Kahit ako, mga kapatid, ang sabi ko doon sa Panginoon, Lord, pagpunta ko ng Sadap Riyadh, yung hindi ko ginagawa noon, hindi dumadalo sa prayer meeting, Lord, hindi ako a-absent sa kapurihan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Na kahit minsan pagod na, yun yung pangako sa Panginoon. Amen. Dahil alam ko, mga kapatid, na may gagawin ang Diyos. Amen. Palagi kong nilalapit, Lord, yung asawa ko, yung pamilya ko, hindi pa rin tumatanggap sa'yo. Subalit, mga kapatid, yung panalangin ko, mga kapatid, amen, sabi kagabi, mga kapatid, mensahe, yung luha. Lumuha tayo habang nananalangin, mga kapatid, at ang Diyos may gagawin dyan, mga kapatid. Kung yung ating pamilya hindi pa nakilala sa Panginoon, mga kapatid, amen, luhod lang ang puhunan, mga kapatid, amen. May gagawin ang Diyos. Do not trade our birthright, mga kapatid. Sayang naman yung oras na binigay mo sa Panginoon. Sayang naman, mga kapatid, yung mga luha na tumulo sa lugar na ito, mga kapatid, kung babaliwalain mo lang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Malapit na tayo magtapos, mga kapatid. Bayaan, mga kapatid, na may ikwento ako sa inyong isang story, mga kapatid. Hindi ko narinig yun na to. Itong story ito, mga kapatid, ay narinig ko na 10 taon nang nakalilipas. Matagal na. Ito ay story ng isang gansa. Sino bang may alam ng gansa, mga kapatid? Gansa, duck. Amen. Sabi dito, mga kapatid, sa story, si Paul at si Mary. Itong magkapatid, amen, sila ay pumunta
kanilang probinsya, mga kapatid, sa kanilang lolo, si Paul at si Mary, mga kapatid, itong magkapatid na to. At sila ay nagbakasyon doon. Itong si Paul may kalikutan. Amen. Itong si Paul, mga kapatid, ay may kapilyuhan. Ang daming gansa nung kanyang lolo. Palibot sa bakuran nila, mga kapatid. At isang umaga, itong si Paul ay bumaba sa bakuran at kumuha ng tirador. Amen. Sinisipat niya yung gansa. Amen. Parang ganito. Nakaganito yung gansa. Sinisipat ni Paul yung gansa at gusto niyang tirahin sa ulo. Amen. Napakadaming gansa, mga kapatid. Subalit may isang gansa lang siyang gustong tiradorin. Tatay Danilo. Hindi ko yun, ha? So sinisipat niya, mga kapatid. Amen. Yung gansa. At pag tirador niya, tinamaan sa ulo yung gansa at namatay. So napatingin si Paul sa likodan. Andun yung takot niya, mga kapatid, at kinuha niya ito at inilibing. At akala niya, mga kapatid, walang nakakita sa kanya. Hindi niya alam, si Mary na kanyang kapatid ay kitang-kita siya. Dahil ito ay nasa bahay nakasilip habang ang kanyang kapatid ay naninirador ng gansa. Isang gabi, mga kapatid, sabi ng kanyang lolo, Mary, magluto ka na at tayo ay kakain na. Amen. At pinuntahan ni Mary si Paul. Sabi niya, Paul, magluto ka na. Sabi ni Mary, bakit ako magluluto? Sabi ni Paul, bakit ako magluluto? Alam mo sagot ni Mary? Paul, ang gansa. Amen. So, ibig sabihin, may nakakita pala. So, walang nagawa ngayon, mga kapatid, itong si Paul. Luto siya ngayon, mga kapatid. Amen. At pagkatapos nilang kumain, mga kapatid, sabi ng lolo, Mary, maghugas ka na ng pinggan. Amen. Amen. At tatakbo na itong si Paul, mga kapatid, tatakas na sana. Sabi ni Mary, Paul, maghugas ka na ng pinggan. Kasi bakit ako maghugas? Ikaw ang inutusan. Ang gansa. Amen. So pagod na mga kapatid si Paul. Kinabukasan, mga kapatid, sabi kay Mary, nung kanyang lolo, Mary, napakakalat ng bakuran. Maglinis ka. Amen. Halos mapaiyak na si Paul. Maalam niya na pupuntahan na naman siya ni Mary. At yun na nga ang nangyari, mga kapatid, pinuntahan siya ni Mary. Ang sabi kay Paul, Paul, maglinis ka ng bakuran. Bakit ako na naman? Ang sagot, ang gansa. Amen. At isang gabi, mga kapatid, lumapit na, amen, si Paul sa kanyang lolo, mga kapatid. Amen. Lumapit na si Paul, Lolo, may nagawa akong hindi karapat-dapat. May nagawa akong kasalanan. Napatay ko, Lolo, yung gansa. At anong sabi ng kanyang lolo? Huwag kang mag-alala. Hindi yan sa akin. Pinapatawad na kita. Amen. Ano ang lesson doon, mga kapatid? Minsan, amen, sa buhay natin mga mananampalataya, amen, tayo ay lumalakad, amen, sa kalooban ng Panginoon. Subalit ang kaaway, mga kapatid, ay palaging may binubulong sa atin. Ang gansa, hindi ka karapat-dapat, may ginawa kang kasalanan sa Panginoon. Amen. Na minsan, mga kapatid, gusto mong lumapit sa Panginoon, gusto mong umawit sa Panginoon, ang kaaway ipipid sa'yo. Uy, Tatay Danilo, ang gansa. Sabihin, mga kapatid, yung gansa nagre-represent, mga kapatid, ng ating mga kasalanan. Amen?
At itong si Mary, nagre-represent mga kapatid, siya si Satan na palaging binubulong mga kapatid yung ating mga kasalanang nagawa sa harapan ng Panginoon. At ang lolo nila nagre-represent bilang Diyos mga kapatid. Amen. Sayang mga kapatid, napagod ka na. Kailangan mo lang palang lumapit sa Panginoon dahil patatawarin ka niya mga kapatid. Amen. Nagpakapagod ka. Nagpabihag ka sa kasalanan. Amen. Na dapat pala noon palang lumapit ka na sa Panginoon. Patatawarin ka naman pala. Hallelujah. Huwag mong hayaan mga kapatid na ang kaaway palaging ibubulong yung gansa sa buhay mo. Yung kasalanang nagawa mo mga kapatid. Dahil mas dakila ang habag ng Panginoon. Hallelujah. Katulad mga kapatid, hallelujah, ni Esau mga kapatid. Amen. Ni Jacob. Amen. No, kung ating babasahin itong story mga kapatid, siya ay nagdesisyong bumalik na sa kanyang kapatid. Kay Esau, ba't nandun yung kanyang takot? Dahil 400. Sabi nga na armado. Amen. Ang sasalubong sa kanya. Andun yung takot mga kapatid. Andun yung takot ni Jacob dahil baka siya ay patayin. Amen. Ng kanyang kapatid. Subalit ano ang nangyari mga kapatid? Amen. Hallelujah. Siya ay sinalubong, hinagkan mga kapatid, pinatawad, ganun ang Diyos mga kapatid, amen. Nakakala natin sa ating mga nagawang kasalanan, hindi na tayo karapat dapat lumapit sa Panginoon mga kapatid, amen. Subalit, ang habag ng Diyos mga kapatid, ang pagpapatawad ng Panginoon ay laging nandyan mga kapatid. Hinihintay lang ni Lord, lumapit ka. Hinihintay lang ng Panginoon, come on. Lapit ka. Amen. Dati lapit ka lang. May nagawa kang kasalanan, lapit ka. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, palaging nandyan. Amen. Para tayo ay yakapin, mga kapatid. Amen. Katulad mga kapatid, amen, nung alibughang anak, mga kapatid. Amen. Na kung saan tinalikuran niya ang kanyang ama, siya ay nagpakasasa, mga kapatid, sa kayamanan. At nung panahon, mga kapatid, na wala nang natira sa kanya, ano ang kanyang ginawa? Siya ay bumalik sa bahay ng kanyang ama, mga kapatid. At ano ang ginawa ng kanyang ama? Siya ba ay isinumpa? Nagalit ba sa kanya, mga kapatid? No. Yung kanyang ama, mga kapatid, amen, ay araw-araw naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Ganun din tayo, mga kapatid. Ang Diyos ay araw-araw naghihintay na tayo ay lalapit sa Kanya. Yes, marami tayong nagawang kasalanan, marami tayong pagkukulang sa ating ministry, sa mga pangako natin sa Panginoon, mga kapatid. Subalit ang Diyos ay handa palagi, mga kapatid, na tayo ay yakapin. Hallelujah. Hallelujah. There is always hope and forgiveness in Jesus. Hallelujah. Sabi doon, bagamat nawala kay Esau, mga kapatid, ang kanyang pagkapanganay na karapatan, yung pagpapala, pinili pa rin niyang magpatawad. Amen? Hindi man niya nabawi ang nawala. Nahanap naman niya ang kapayapaan, mga kapatid. As a Christian, hallelujah, ang tunay na tagumpay, mga kapatid, ay hindi sa kung ano ang iyong nakuha sa mundong ito, amen? Kundi sa kung paano ka namuhay at sumunod sa kalooban ng Diyos, hallelujah. Maaring nawala ang pagpapala ng nakaraan, pero hindi huli ang lahat, mga kapatid, upang ayusin mo ang buhay mo, ang puso mo, ang paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay palagi niyang handa na tayo ay patawarin, mga kapatid. Amen. Jesus. So no matter how far you've gone, mga kapatid, you're one decision away from coming home. God does not require perfection, mga kapatid. But God requires a willing heart. Yung puso, mga kapatid, na muling handang sumunod sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Ibigay lang natin, mga kapatid, amen, sa Panginoon mamaya sa ating pagluhod, mga kapatid. All of us may calling, mga kapatid. Hindi lang calling sa pagpapastor, calling sa ministry. Lahat tayo, mga kapatid, tinanggap natin ng Panginoon. Lahat tayo ay may calling, mga kapatid, para magpagamit sa Panginoon. Minsan nawawala na yan sa atin, mga kapatid, dahil pinipili natin, mga kapatid, ang mga pansamantalang kaligayahan sa mundong ito, mga kapatid. Muli nating ibalik, mga kapatid, yung nawala, amen, yung nawalang pangako mo sa Panginoon, amen, hallelujah, dahil ang Diyos, mga kapatid, ay handa niya tayong patawarin, mga kapatid, amen. Tayo pong lahat ay tumayo, hallelujah.
Brother John Ray. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, sa mga oras na to, yung kaninang tanong ko sa inyo, yung pa rin ang itatanong ko sa inyo ngayon. Ano ang hawak-hawak mo ngayon? Amen. Anong mangkok ang hawak mo ngayon? Anong pangako ang binitiwan mo sa Panginoon? Ito ba ay pangako mo pa rin sa Diyos hanggang ngayon? Nasa na, kapatid, yung joy of salvation, mga kapatid. Yes, napapagod tayo, mga kapatid. Sabi ko nga minsan nakakapagod maglingkod sa Panginoon, pero wag mawawala yung ligaya ng kaligtasan, mga kapatid. Dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Maaring ngayon, mga kapatid, mamaya, wala na tayong buhay, mga kapatid. Wala na yung hiningang binigay sa atin ng Panginoon. Ano ang hawak mo ngayon? Ipagpapalit mo ba yung pagpapala, yung kaligtasan, hallelujah, sa offer ng sanlibutan? Ano ang kaya mong ibigay sa mga oras ito sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Marami tayong nagawang kasalanan, mga kapatid. Walang perfect sa atin. Si Lord lang ang perfect, mga kapatid. Lahat tayo ay makasalanan, mga kapatid. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoon, yung calling, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Ay naroroon na sa bawat isa, mga kapatid. Lahat, sa bawat isa may plano ang Diyos. May plano ang Diyos sa iyo, mga kapatid. May plano ang Diyos sa buhay ko, mga kapatid. Amen. May mga panalangin ka na hanggang ngayon, hindi pa rin tinutugon. Ang tanong, mga kapatid, baka may humahad lang dyan. Amen. Baka may kasalanan kang hindi mo mabitaw-bitawan. Baka may kasalanan ka, mga kapatid, na kung saan hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibigay sa Panginoon. Hindi mo pa rin sinusuko sa Panginoon. Hallelujah! Buksan natin ang ating puso, mga kapatid. Hallelujah! Bayaan na, hallelujah, na ang pagpapala ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, ay ating maramdaman. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kailan mo ba huling naramdaman ang presensya ng Panginoon? Kailan ka ba huling umiyak? Kailan ka ba huling tumangis? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Naririto ang Panginoon. Kailan ka ba huling lumuhod? Hallelujah! Kapag ba may problema lang, saka mo iisipin na kailangan natin ang Panginoon. Greater honor and sibaw. Huwag, kapatid. And he'll before. Ang Diyos hindi yan para pang emergency lang. No! Kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid, amen, pinagpapala ka man, may problema ka man, kailangan natin ang Diyos. Hallelujah! Worship you. Hinahanap lang ng Diyos, mga kapatid, yung puso natin. Amen. Nalayo ka man sa Panginoon. Hallelujah. Minsan kinalilimutan mo siya. Hindi ka pa rin kinalilimutan ng Panginoon. Presence, Lord. Hallelujah! Huwag kang mapagod kung anong missing hawak-hawak mo na binigay sa'yo ng Panginoon. Hallelujah. Nakikita ng Diyos yan. Do not trade your birthright. Do not trade the blessing. Do not trade, hallelujah, your ministry. Do not trade your calling. Hallelujah. Come on. Patuloy mo buksan ang iyong puso. Purihin mo lang ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Oh Lord, Jesus. I live to worship you. There is no higher calling. There is no higher calling. No greater honor than to bow. Hallelujah!
Ang Diyos, mga kapatid, naghihintay lang na ikaw ay bumalik. Ang Diyos, naghihintay na muli kang mayakap. Ang Diyos, mga kapatid, amen, hindi titignan ang mga nagawa mong kasalanan. Ang titignan ng Diyos, amen, yung puso mo na handa siyang tanggapin muli. Hallelujah! Mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Espiritu ng Panginoon. Kailan ka ba huling napuspos? Kailan ka ba huling umiyak? Nasaan yung pangako mo kay Lord? Lord, magpapagamit ako sa iyo. Hallelujah! Exempted. Come on, mga kapatid, kumikilos ang presensya ng Panginoon. Namimiss ka na ni Lord. Namimiss ka na ni Lord. Namimiss na ni Lord yung pagpupuri mong ginagawa doon. Namimiss ni Lord yung mga pangako mo sa Kanya noon. Huwag mong pagpalit ang ministry. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan. Hallelujah! Nakikita ng Diyos ang iyong kapaguran. Nakikita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Yung mga bagay na sinakripisyo mo. Nakikita ng Diyos, mga kapatid. Kung ano ka ngayon, nakikita ng Diyos yung puso mo. Nakikita ng Diyos, mga kapatid, yung mga pangako mo doon. Lord! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Sige, kapatid, buksan mo lang ang puso mo. Buksan mo ang isip mo, mga kapatid. Ibigay mo yung buhay mo. Amen. Bayaan na kumilos ang Diyos. Bayaan, mga kapatid. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiyang umiyak. Huwag kang mahiya, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Yes! Yes! Hallelujah! Amen! Ang Diyos, mga kapatid, ay nasa ating kalangitan. Marami kang magkukulang na nagawa sa Panginoon. Huwag mong hayaan na si Satanas, mga kapatid, ay palaging ibubulong yung mga nagawa mong kasalanan na hindi ka karapat-dapat, hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos, hindi ka karapat-dapat umiyak, hindi ka karapat-dapat madalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, naghihintay lang ang Diyos. Naghihintay lang ang Diyos, mga kapatid, na muli tayo manunubalik sa Kanya. Hallelujah! Do not trade your birthright. Do not trade your salvation. Do not trade your blessing. Do not trade your ministry. Do not trade your calling. Yes! 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 Sige, kapatid, purihin mo lang ang Panginoon. Hallelujah! All I want. You're all Hallelujah! I ever need. Come on, kapatid. Amen. Hallelujah. Ibibigay ng Diyos yung banal na Espiritu niya sa'yo. Buksan mo ang puso mo. Alisin mo yung mga hadlang. May nagawa kang kasalanan sa Panginoon. Isuko mo lang sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, handa ka niyang patawarin. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Yes! Itaas mo ang kamay mo. Hallelujah! Buksan mo ang puso mo. Lord! Patawarin mo ko. Lord, have mercy on me. Yes! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Ang kapatawaran ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan ng mga oras to, mga
mga kapatid, gusto lang ng Diyos na ibigay natin yung ating mga kasalanan. Hihingi natin ang tawad. Amen. Ano ang nasa kamay mo ngayon? Nasa na yung mga pangako mo sa Panginoon? Yes! Glory! Ikaw lamang. Hallelujah! Yes! Sige kapatid, patuloy na kumikilos ang presensya ng Panginoon nasa ating kalagitnaan. Hallelujah! Jesus! Sa'yo'y man. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Ikaw lamang. Hallelujah! Hallelujah! Lord, Panginoon mo tuloy ka. Ikaw lamang. Sa'yo. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, hallelujah! Hallelujah, hallelujah! Jesus! Sige kapatid! Hallelujah! Huwag kang mapagod na magpuri sa Panginoon. Do not trade your birthright. Do not trade your ministry. Do not trade your salvation. Do not trade your calling. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on. Yes, patuloy mo purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Sige kapatid, maaga pa. Bigay natin yung magpupuring nararapat sa Panginoon. Hallelujah! Mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah! 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 Jesus! Ay pagsamba. Kung karangalan, kapangyarihan mo'y Walang katulad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on. Let us continue worshiping the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw Hallelujah. lamang, wala nang iba. Sa'yo Do not ang trade aming awit. your birthright. It's a great reminder to all the saints of God in Sadap. Just cry unto the Lord. Kung ang moment na ito ay yung hinahanap mo, na bago ka nakarating sa gawain ng Panginoon, sasabihin mo, Lord,
Ayaw akong papayag na matapos ang gawain mo na hindi kita mararamdaman. And this is the right moment. Hallelujah. Dahil kanina pa nangusap ang ating Panginoon. Kanina pa siya nagbigay ng reminder sa bawat isa. And all you have to do to acknowledge, hallelujah, na tayo ay nagkamali, tayo ay nadapa, tayo ay hallelujah, nabigyan ng pagkakataon na nawala sa presensya. But I will tell you, church, hallelujah, ayaw papayag ng Diyos na mawawala ka sa kanyang paningin, dahil gusto ng Diyos mananatili ka sa kanyang banal na presensya, dahil siya lamang ang karapat-dapat mong lapitan. Hallelujah. Hindi pa tayo tapos, mga kapatid. Thank you, Brother Edwin, for God's instrument, the release, His voice. Alam ng Diyos, lumalago ang iglesia. Kaya kailangan paalalahanan ng Diyos ang mga anak niya. Alam ng Diyos na dagdagan ng mga kaluluwa ang iglesia. Alam ng Diyos na kailangan palalahanan ng bawat isa. Hallelujah, nang sa ganon mananatili ka na ang birthright mo ay hindi masasayang. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Habang ating awitan ng ating Panginoon, continue to feel the power. Continue to feel the presence of God. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship by your name. You deserve the glory. Shall we lift up our hands And the to acknowledge that He deserves all the glory and honor and praise? Our hands in worship as we magnify Minsan pa you deserve the glory. You deserve the glory. Hallelujah. And the honor. You deserve all. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great. and You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sa Tagalog, mga kapatid, hallelujah. Sa iyo ang papuri At karangalan, itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y purihin ko. Sa iyo ang papuri at karangalan, itaas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y purihin ka. Dakila ka, makapangyarihan ka. Walang katulad mo. walang katulad mo. Pangyarihan ka. Walang katulad mo. Walang
himaya o kadungganan. Yes, Lord. Ipataas ang kamot sa pagsamba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, gamhanan ka. Sigaw sa nga Diyos, walay sama ka nimo, Walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka na Diyos. walay sama ka nimo. Walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka, hallelujah, hallelujah. Walay sama ka nimo. Walay sama ka, for you are great, hallelujah, for you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like There is no one. There is no one else like Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Those who are acknowledged that I will not trade my birthright, praise ye the Lord. Those who lift up your hands and say, Lord, I will not trade my birthright, because that birthright belongs only to me. That birthright is for me, and I will not allow. You need to clap your hands. You need to shout with a victory. That birthright is yours. We are so grateful and privileged. Woo! Hallelujah. We are so grateful, ulitin ko, and privileged to understand that the birthright that God wants to emphasize, para lang sa atin yan ay binigay ng Diyos. To those who believe in Jesus Christ. Hallelujah. To those who accept the name of Jesus Christ. To those who understand who Jesus Christ. Hallelujah. They are called, mga kapatid, mga panganay na mag-avail. Hallelujah sa blessings ng ating Panginoon. Hallelujah. While we remain standing, kung ating titingnan ng istorya, do you think yung niluto ni Jacob, that's only for Jacob? Do you think yung mangkok na yan, that's only sa kanyang tatay at sa kanyang nanay? No.
Esau is one who belong to the family of God. Pero ang kanyang desire, hindi kasi siya makapaghintay. He cannot wait. Kaya hintayin mo yung tamang proseso na galing sa Diyos. Yung sinabing gutom lang yan, mga kapatid, malaking impact sa buhay natin yan. Hallelujah, marami man tayong struggle, pero wag tayong bumalik, hallelujah, sa sanlibutan. Wag tayong manahan sa kasalanan. Wag tayong bumalik kung saan tayo dati. Nilinis na tayo ng ating Panginoon Diyos. Sabi ko nga sa Panginoon, hallelujah, salamat sa napakagandang reminders sa mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. And thank you. Praise God sa ating worship leader today, sa ating song leader, sa lahat ng ginagamit sa likuran ng pulpito. Hallelujah. Kumilos ang presensya ng ating Panginoon since na tayo ay nagpasimula. At natapos tayo exact 2 o'clock. Binigay ng Diyos ang pagpapala, natanggap natin ang blessings na galing sa Diyos. Hallelujah. Ito lang yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Na habang ating naintindihan ang bagay nating ginagawa sa harapan ng Diyos, pakanasain palagi natin na habang tayo ay narito sa gawain ng Diyos, mapupuno tayo ng blessings galing sa Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga panauhin, salamat ng marami, mga kapatid. Praise God. Before we end the service, mga kapatid, hallelujah, since na napakaaga pa naman, before po tayo magtapos sa gawain ng ating Panginoon, or ibigay ko ang mikropono kay Brother Jojo Cubin to lead us to pray habang tayo ay magwawakas. So bago po siya mag-pray, dahil maaga pa, arrange muna natin yung upuan, mag-meeting na tayo, mga kapatid. So balik natin muna natin yung mga upuan. Praise God. At hindi naman ito matagal na pag-uusap, mga kapatid. But before